Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Maraming ibang mga dilaw na nagigising na sa katotohanan. Unti-unti ginagamit ang kanilang utak. Ginagamit yung kanilang sense of analysis by evaluation and development, sabihin doon sa mga pangyayari, doon sa mga nakikita nila, doon sa mga hakbang na nakikita na at resulta ng mga aksyon na ginagawa ng mga kinaukulan o ng administrasyon at yung leader ho na sinasabing sa President Digong. So ngayon, unti-unti nakikita nila at sabi nila, the positive side of this is that there is continued parang humility and sincerity. Pagpapakumbaba. Get it? Parang si Digong at yung estilo ko, iisa lang. Marunong umamin ng pagkakamali. Pero isang bagay lang ang sabi nung sa ibang mga eksperto, boss, wag mo nang patulan yung mga asong ulol dyan, yung mga dilaw. Kasi pag pinatulan pa yan, sisikat yan. Wala namang katorya-torya yan eh. Siyempre magpapakita sila ng kanilang kung ano-anong papakita nila, credentials, na sila'y opposition at ang kanilang mga dilawang party. Di ba? Kalat sila kahit sa media. Ngayon, sabi ng iba dyan, pag pinatulan mo yan, i-acknowledge mo ang kanilang existence. Gusto nilang mag-build ng notoriety. Remember, even Cito Beltran said this. Yung iba kasi gusto lang nilang lumikha ng sariling imahe na, wow, binibira. Si President Digong ang tapang. Ang gagaling. Pero ang bobobo. Bulol. Bobo pa. Di ba? Lalo-lalo na yung di na malaman kung anong paliwanag niya doon sa kaibigan ko kay Daniel Razon. Yung iba, tira ng tira para makakuha ng sinasabing notoriety sa pamamagitan ng pagpapapansin at habang pinapansin, ginaganahan. Pag hindi mo pinansin, nagagalit. Naintindihan mo? Ngayon, pag hindi mo pinansin, nagagalit. The only thing na sinasabi ko, I agree with my friend, si Cito Beltran, na hindi, well, if you notice something, kasi, pag medyo maganda, you must also accentuate yung kagandahan na nakikita mo at mga positibo para doon sa mga taong nagsasabi ng totoo. Kasi, kung mataas ka na, kilala ka, maraming bumibilib sa iyo, maraming naniniwala at maraming sumusunod sa iyo, pag pinuri mo yung isang tao, abay, yung pagpuri mo na bilang isang pangulo at marami kang tagapagsunod, mapipilitan na rin tanggapin ang pagpuri nitong pangulo doon sa mga kahit na pagpuri doon sa mga taong kinakailangan purihin. Ngayon, napapansin nyo, hindi na pumapatol ang pangulo sa iba dyan na nagpapapansin. Kasi pag pinansin mo, ginaganahan. Sa halip na, pag yung paghihingi ng Pangulo ng sorry, unti-unti nakikita lang ang sinseridad. Unti-unti yung pagpakumbaba ng Pangulo, pati sa mga sundalo. Alam nyo ba, etong chismis, sa loob, hindi chismis to, ito, facto. Pag si President Digong pumunta ng Mindanao, saan ka nakikita ng Pangulo? Una pang sumaludo sa sundalo. Hanggat hindi sumasaludo, nag-acknowledge yung sundalo, hindi binababa ng Pangulo yung saludo niya. Kinakailan sundalo, mahihiya, sumaludo. Kasi dapat, yung mababa, sumaludo doon sa Pangulo. Yung mga sa itaas, hindi dapat. Pero binaliktad ni President Digong. You understand? So, ganun yung estilo ng isang President Digong. So, ngayon, sabi ng iba, sana nakikita namin yung kagandahang loob, yung paghihingi ng paumanhin sa nangyari sa Maranao, yung pagpapakumbaba, pagsasabi, doon sa magiging desisyon ng Korte Suprema,
yung mga bagay na kuminsan pag-aalala doon sa mga sundalo na matayan, pagbabalabas mga pera sa kanilang mga anak na parang matulungan. Yung pagsasakay ng Pangulo sa ambulansya kasama yung mga sundalo papuntang ospital. Saan ka nakikita ang presidente gano'n? Sige nga. Saan? Yun hong talagang kuminsan nakikita niya sakit at yung damdamin na parang mauupos ka because para kang shock absorber sa nakikita mo yung ito'y pagdadalamhati ng mga namatayan na pamilyang ng sundalo. Sumasaludo siya roon, parang nakikita niya anong mangyayari dito, kaya ilabas yung pera para makapag-aral yung mga bata na yan. That is the leader with compassion, humility. Who knows to say? Parang he knows to say, sorry and apologize if need be. Yung iba dyan, nag-apologize na, para bang mga dilaw talaga. Ano ngayon kung mag-apologize ka? Salamat ha. Pero yung iba ho ng mga dilaw, sila ho naniniwala doon sa sinseridad. Sana daw patuloy lang gawin ni President Digong ang kanyang ginagawa at makita ng taong sinseridad. Unti-unti nagsisink in doon sa mga matatalinong dilaw. Sila yung mga dilaw na walang denial syndrome. Alam mo yung denial syndrome? Ayaw talagang tanggapin. Sino ba yung mga may denial syndrome? Risa, Sunny, Kiko, Bam. Sino pa yan? So far, si Franklin hindi naman po pwede. Lie, lie, lie!